Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Tinaningan na po ng 60 days, ayan, tumataginting ka-coffee, 2 buwan po yan ha. 60 days itong investigasyon ng EJK. Patungkol po ito sa naging tukhang na programa ni Digong. Meron na pong 60 days na sinasabi itong Department of Justice. Tingnan ninyo, imbestigahan ninyo yan kung dapat na bang sampahan sa korte yan. Ito na ang sagot, ka-coffee. Sa totoo lang, medyo matagal-tagal na yan. Kasi total, tayo, binablog din natin yan eh. Ang sinasabi ng mga netizens bakit puro kayo ganyan? Bakit hindi nyo kasuhan sa korte? Yan din ang sinasabi ni Digong. Kung may ebidensya kayo, idisampahan nyo ko ng kaso. Ito, once and for all, matapos na, coffee. Ang Department of Justice bumuo ng task force. Special na task force, ka-coffee, na tututok talaga dito, iimbestigahan itong naging tukhang ni Digong and recommend ano ba yung dapat gawin dyan. Sampahan na ba itong mga taong involved dito? Hindi lang si Digong yan ha. Baka kasama pa si Bato dyan at ang ilang opisyal ng Philippine National Police. Ano yung rekomendasyon ng task force? Sampahan o ibasura yan? May merit ba yung kaso? May ebidensya ba yung kaso? At makikipag-ugnayan niya sa Quadcom kasi ang House of Representatives, isa yan sa mga tumutok dito sa usapin na yan. Nako! Mga DDS naghihintay kayo ha. Nasampahan kayo ng kaso yan, 60 days. Bilang kayo, anong petsa ngayon, ka-coffee? Ngayon November 21, December 21, January 21. O ibig sabihin, Hunyo 21, 2025. Uy, Espanyol yun ha. January 21, 2025. Diyan po dapat, before that date, dapat may rekomendasyon na itong task force sa binuo ng DOJ. Sasampahan ba si Digong o hindi? Ayan, para magkaalaman na tayo, para matapos na yan. By that time, baka may warrant of arrest na ang ICC. Oy, ibang usapin yan. Sige, pag-usapan natin yan. At least meron timeline. Ang mahirap kasi sa ibang investigasyon, walang timeline eh. O ito, headline ng ABS-CBN, ka-coffee. May timeline na po yan ha. Meron na pong sinusundan na oras dito tayo dito. DOJ Task Force on EJ case given 60 days to determine if itong tukhang, yung mga related na kaso sa tukhang will be filed. Yan, masasagot na yung mga tanong. Ano ba talaga? Sampahan nyo ba yan o hindi? Ayan, 60 days. Very good. Wala pa mang rekomendasyon. At least may hinihintay tayo na date. Meron ba talaga o wala? Dapat bang umasa o wala? Matibay-tibay ba ang kaso o hindi? Yan, malalaman natin yan. The task force created to investigate itong EJK during the Duterte administration's tukhang has 60 days to determine if cases will be filed over the controversial itong tukhang program, ka-coffee, ni Digong. Sabi po yan ni Justice Undersecretary Raul Vasquez. Ngayong araw po mismo yan, Huwebes. Ang task force na yan ay binigyan ng 60 days lamang. Ibig sabihin, tutukan nyo na yan. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy. Alam mo, ka-coffee, sa gobyerno kasi, reality to, ka-coffee, ng gobyerno ha, bubuo ng task force. Pag sinabi mo kasing task force yan, usually, may mga kinatawan yan mula sa iba't ibang concerned agencies. Ang problema, sa dami ng ginagawa nito mga opisyalis na yan, may core functions yan mga yan eh. Naiiwanan yung task force na binuo. Diba? Hindi nabibigyan ng priority. Kaya importante ito, binigyan ng timeline. O sige, meron kayo 60 days, magtrabaho kayo. I-prioritize ninyo yan, 60 days. May taning kayo dyan, kailangan yung tapusin ng 60 days yan. Then recommend, what should we do? Yeah, 60 days. Maganda yung monitor to ng media eh. Bantayan ng media to. Ano na nangyari dyan? And ito, magandang commitment ito. Magandang initial move ito, ka-coffee. At least kahit papano, meron tayong sinusundan. Ang task force na yan ay binigyan ng 60 days para magbigay ng update para malaman natin kung ano man ang pwedeng sundan o ano man ang pwedeng isampa. Or ripe na ba yan at pwede nang isampa sa preliminary investigation before the prosecution service ng Department of Justice. Kasi kailangan muna nila ma-determine yan eh. May merit ba yung kaso na yan? O baka naman pagtatawa na lang tayo dyan. O baka naman basura lang yung kaso na yan. Ganyan din yung nangyari kay Kibuloy, ka-coffee. Kaso ni Kibuloy, di ba na-dismiss na yan eh. DOJ level pa lang na-dismiss na eh. Buti na lang binuhay eh. Tinignan ulit ng DOJ yan. And then yung rekomendasyon ng DOJ, sampahan ng kaso yan. O yun, sinampahan. Nabuhay ang kaso ni Kibuloy. Nasaan si Kibuloy ngayon? Nakakulong. Sabihin nyo, hindi naman seryoso yan. Weh!
Hindi naman seryoso ang DOJ dyan. Weh, ba't kay si Kibuloy? Ba't si Kibuloy nakulong kung hindi seryoso ang DOJ dyan? Nako, mga DDS kakabahan, oh. Naku, paano na si Digong pag nakulong? Paano na si Bato? Tumatakbo pa namang senador yan. Oy, may immunity pa pala, ka-coffee. Pero alam ko, ang immunity, pag punishable ng 6 years and below, yan lang, ka-coffee, ang covered ng immunity while in session, ang isang mambabatas. Oy, pag matalo pa si Bato, nako, mas mahirap-hirap yan, ha. Maya-maya siguro nasa hearing yan ng Senado at ng House of Representatives. A preliminary investigation, ano to, in-explain ka-coffee, ano ibig sabihin ng preliminary investigation? Isa po yung proseso kung saan po ang mga prosecutor, ka-coffee, mga abogado ng gobyerno, dinidetermine po nila whether to file a case in court. Yung preliminary investigation kung maririnig ninyo, ka-coffee. Hindi naman kasi basta-basta sampalang yan, ka-coffee. Kasi mabilis ka naman magbintang. Ikaw, halimbawa, nagalit ka sa kapitbahay mo kasi chismosa. O, sampahan mo agad ng kaso. Sabihin mo, ninakawan ka ng native na manok. Siyempre, hindi man pwedeng basta-basta ka nilang tatakbo ng korte at magsampa ka ng kaso. Kailangan magsagawa muna ng preliminary investigation. At yan yung proseso ng pagdadaanan dito sa problema ng tukhang. So, meron ng task force, tutukuyin nila yan, bago nila bago isalang yan sa preliminary investigation, kung saan yung phase na yan sa preliminary investigation, madidetermine na po ng mga prosecutors kung dapat na bang magsampa ng kaso sa korte. And then, ang korte ang nag-i-issue ng warrant of arrest kapag nakitaan nila ng merit yung mga isinampa ninyong kaso. Hindi naman DOJ naglalabas ng warrant of arrest kundi mga hukom, mga judges, ka-coffee, sila nag-i-issue ng warrant. Pero magandang step to, at least umuusad. Hindi lang puro salita, hindi lang puro investigasyon dyan sa Quad Committee. Hindi lang puro debate ang naririnig natin sa Senado, at least umuusad. And importante dito, ka-coffee, meron tayong timeline na wala for the longest time. At least ngayon meron na. Buti na lang naisip to. Makikipag-coordinate din sila sa Quadcom. Nako, yan allergic dyan, ka-coffee, mga DDS sa Quadcom kasi number 1 enemy nila yan yung Quadcom. Makikipag-coordinate po itong task force na ito sa Quadcom ng Kongreso, ang Senate Investigation, ang Commission on Human Rights, ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agency para lahat na po ng impormasyon o detalye malaman din nila para masundan at mapatingnan kung iyan ba ay may ebidensya. Sabi sa pahayag na ito ng opisyal. Dapat lang, ka-coffee. Siyempre, pagtawanan lang kayo ng kampo ni Digong, pagtawanan lang kayo ni Panelo, pagtawanan lang kayo ni Harry Roque kung sampa kayo na sampa, tapos wala kayong matibay na ebidensya. He said, if the task force finds sufficient evidence, they will file formal complaints at the DOJ. Yan yung sinasabi nating preliminary investigation. The creation of the task force was announced early this month. According to Department Order Number 778, the task force will be under the Office of the Secretary and will be chaired by a senior assistant state prosecutor and co-chaired by a regional prosecutor. It will also have 9 members from the National Prosecution Service. Hoy, si Rimulya, under Office of the Secretary Hindi si Rimulya yan. Si Boying Rimulya ang nakatutok dyan. Office of the Secretary Tapos sa baba niya, yan yung 9 na miyembro. 6 mula sa National Prosecution Service at isa pong Senior Assistant State Prosecutor at ang co-chair nito ay isang Regional Prosecutor. Mabilis-bilis lang yan, hindi masyadong marami. 11 sila. Malay mo, 1 month pa lang, maglabas na agad sila ng findings, di ba? Mapabilis na. The task force is mandated to probe, yan, mag-imbestiga, ka-coffee. Ito yung mga functions ito yung dapat gawin ng task force para mamamanage natin yung ating expectation The task force is mandated to probe, conduct case build-up. Ayan madalas nating marinig, ka-coffee, ang case build-up na yan. Patibayin ninyo yung kasong isasampa ninyo. Bawat claims ninyo, dapat may ebidensya ba? May matibay kayong ebidensya, di ba? And file necessary charges if warranted against the perpetrators as well as those involved sa EJK during the previous administration's tukhang. Sabi po ng DOJ sa isa pong statement. Naku, seryoso ang DOJ dyan.
Kabahan na kayo dyan. Ano na naman kayo sasabihin ni Panelo dyan? Ano na naman sasabihin ni Roque dyan at ng mga DDS? Pinag-iinitan talaga kami mga Duterte. Bakit ganyan? Wala na ba kayong ibang makita? Sabi ng mga DDS. O puro kayo Duterte. Ayan kasi, kung tumigil kayo dyan, hindi kayo ngayon na sinisingil, ano kayo mga atat kayo sa kapangyarihan Si PBBM nakaupo, gusto nyong ibagsak Kala nyo kasi weak si PBBM na mapapatalsik ninyo. Tingnan ninyo ha mga DDS ha. Yung tinitingnan ninyong weak, pinagtatawanan lang. Pinagtatawanan lang kayo ngayon. Hindi siya yung kumikilos. Ibang tao kumikilos para kay PBBM. Kongreso, DOJ, though directly under yan ng Office of the President o ng Executive Ka-Coffee. To be exact, ang DOJ. Oy, bakit nangyari? Kala ko ba weak? Mukhang makukulong pa si Tatay Digong Kala ko ba weak? Critics even viewed his policy as giving law enforcement free rein to Chumuge. Huwag natin sabihin yung term, baka ma-censor tayo. An allegation that the palace said at the same time was not part of the policy. Si Digong mismo umamin Ano sabi niya sa mga pulis? Hikayatin nyo yung mga suspect na manlaban. Pag nanlaban, boom, headshot. Ba? Si Digong mismo nagsabi. Statement niya yan, under oath, Ka-Coffee. Sa investigasyon na yan, sa Quadcom, nanumpa siya. Sa Senado, nanumpa siya. Iisa ang sinasabi niya. Kahit sabihin pa nila Bato de la Rosa yan, na joke lang yan, hindi yan joke. Under oath, magjo-joke ka ba? Yun nga lang. Kasi malapit na raw matsyug si Digong, di ba? Yun ang hinahabol. Mamaya matsyugs na, paano na mananagot yan? Naku po, nauna pa si Mary Jane Biloso makauwi ng Pilipinas. Duterte has repeatedly said that he believes he did not break any laws when he made those statements. Sabi niya. When President Ferdinand Marcos Jr. was elected in 2022, he sought to veer away from Duterte's tukhang strategy and promised to make it hindi madugo Ka-Coffee. Tinatranslate ko yung ibang words kasi baka ma-censor tayo. Isa pa yan sa hinanakit ng mga DDS Sa totoo lang, di ko ito makakalimutan. Gusto na ito mga DDS, mga bulag kay Digong, gawin ni PBBM yung ginawa ni Digong. The way minanage daw ni Digong yung tukhang. The way in-implement ni Digong yung tukhang. Gusto ng mga DDS, ganun din ang gawin ni PBBM. Kasi ang sabi nila, continuity. Ganun ba ang ibig sabihin ng continuity? Kahit masama yung programa, kahit maraming natsugi yung programa, kahit maraming inosente yung nadamay, walang kamalay-malay, itutuloy mo for the sake of continuity. Ano kayo? Nabuang na kayo dyan. Hindi yan ang definition ng continuity. Itutuloy mo lang kung maganda yung programa. Build. Maganda yan. Pinalitan lang ng pangalan. Tinutuloy kasi maganda. Yung tukhang, anong nakita mong maganda dyan? Tapos sabi ng mga DDS, itong si Digong kasi hindi pinakinggan ni Marcos weak. Ganun pa ang term nila, weak kasi daw Tuloy, nagbalikan na naman daw yung mga dagang kanal. Sabi nyo, nagdidikta kayo. Ano kayo? Kayo ba binoto ng tao? Despite that, the Dahas Project, which maintains a database of tukhang-related, yung mga natsugi under the tukhang, tallied 841 ang natsugi po Ka-Coffee during the Marcos administration. Di hamak na mas mababa naman yan as compared to Duterte's administration na ilan yan Ka-Coffee? 6,000 ang reported. Ito 841 lang kay Marcos. Hindi perfect, pero di hamak na mas mababa naman yan as mas protected ang ating karapatang pantao under this administration. O sige, antay tayo 60 days Ka-Coffee, 60 days. January 21, malalaman natin, sampahan ba yan o hindi. Ako, honest take ko dyan, masasampahan ng kaso. Hindi pwedeng wala. Ka-Coffee. Masasampahan yan. Ang tibay na hawak ng mga papeles ng mga investigasyon Diyan sa House of Representatives, yung mga testimonya lang Ka-Coffee ng mga opisyal ni Digong, ang tibay niyan at magagamit yan against Digong. Mga statement nila, Garma at ng ilan pang resource persons yan. Yung pag-ako ni Digong mismo, under oath siya, yung pag-ako niya, magagamit yan against Digong.
Feeling ko ako, confident ako, may sasampayan ka, Coffee. Aabot yan ng preliminary investigation. Aakit yan ng preliminary investigation. And once na okay na sa preliminary investigation, magre-recommend yan na sampahan ng kaso yan sa korte. And then issue ng warrant of arrest. Sana mas mabilis lang. 2025, yan, mananagot na sa korte. Umusad na ang hearing. Unavailable yan. Habang nag-hearing, nasa kulungan. Si Digong, antay tayo, ka-Coffee. 2025, at least may timeline. At least, di ba, na-determine nila 60 days lang para you don't have the pleasure of time. Mabilisin ninyo yan. Paspasan ninyo yan. Ano ba talaga? Meron o wala? Yun, as simple as that. Wantabay tayo dyan. O siya, anong masasabi nyo dyan, ka-Coffee? Anong gusto nyo pong ibahagi, i-komento, mga reaksyon ninyo? Huwag po kayo mag-alangan, i-comment lang po yan dyan sa ating comment section, no? Facebook, YouTube, comment lang po kayo dyan. At kung nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, Pasoy na lang, ka-Coffee, please like and follow. Nasa YouTube po kayo, click lang po na subscribe, na dyan po sa baba, subscribe lang po kayo, hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po, tayo updated sa ating mga bagong upload. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo, ka-Coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Paalam po, bye-bye.